You were talking about quality jobs, ano? Ito ay na-anticipate na po ng iba pong kagawaran. Dahil dito daw sa naglipangan ng Pogo, yung, alam mo, economic cost yun, kawalan sa atin yun. Nalulugi tayo dahil dito sa mga Pogo, hindi na tayo attractive as an investment for the investors. Yung mga turista, ayaw na rin pumarito dahil nga dito sa mga Pogo. Ngayon, ang apektadong Pilipino na supposed to be mawawala ng trabaho ay, I don't know, ang nakalap ko po ay nasa 25,000 at ang sinasabi po kayo ay ang kagawaran nyo, yung reskilling ng mga yan, upskilling ng mga yan. Ano po yung kumbaga, concrete plans ninyo dito po sa around 25,000 na mawawalan ng trabaho ng mga Pilipino? Kung paano po sila itutulay mula dun sa, kasi until the end of the year na lamang ika ng ating Pangulo. Yung transition po, sila po ba ay kayang i-absorb, for example, ng BPOs, dahil yun naman ang nature ng trabaho nila, di ba? Mostly service. Di ba sabi ni service, yung mga service workers, nagluluto, naglalaba, naglilinis. Ano po yung mas concrete plans po ng DOLE dito sa reskilling at upskilling po nitong mawawalan ng trabaho, Secretary? Miss Patpi at Miss Ali, alam mo, ito pong usapin may kinalaman sa pagpapatuloy ng operasyon ng Pogo po sa ating bansa ay napakainit na usapin. In fact, marami pong pagdinig ang ginawa ng Senado rito. Kaya while yan po ay tinatalakay, ang Department of Labor and Employment ko ay nakikipag-coordinate sa PAGCOR. May kinalaman po doon, ano po ba ang listahan ng mga legal? Kasi yung pong mga legal ang nakapaloob sa aming radar eh. Yung po yung aming dapat pagbalakan. Pero hindi po naman po sinasabi na yung mga manggagawang Pilipino na nabiktima ng mga illegal na operasyon at may pangangailangan sa tulong ay hindi po pagbibigyan o tutulungan ng DOLE. Lahat po ng manggagawang Pilipino na pwede pong mabigyan ng serbisyo ng DOLE, gagawin po ng DOLE ayon sa kanyang mandato. Yung pong may kinalaman sa nabanggit ninyo na bilang ng mga manggagawa na pwede pong maapektuhan, ang totoo niyan, ang amin pong unang ginawang hakbangin, bukod po dun sa pag-request ng yung accurate na listahan ng mga nag-ooperate po. Kasi natatandaan po nyo, dati Pogo po ang pangalan nila. Ang ginawa po ng PAGCOR dahil dun sa mga reklamo, yung mga usapin, may kinalaman sa mga illegal activities na hindi naman po yun ang kanilang in-applyan ng kanilang lisensya. Dahil ang akin pong nakuha rin na ulat sa kanila, mahigit almost 300 po yata yung mag-start ito mga Pogo. Nagkaroon po ng pagki-cleansing ng listahan ng PAGCOR at nagkaroon sila ng rebranding from Pogo, naging Internet Gaming Licensing. IGL. Pero ang ibig lang sabihin yan, yung pong mga hindi na nabigyan o hindi naman nag-apply, nag-transition sa IGL, baka nandyan po sila at sila po ang pinanggagalingan ng illegal activity. So, ang ginawa pong una ng DOLE, yung pong profiling ng mga manggagawa. Bakit? Kasi po kailangan nabanggit po ninyo yung mga klase ng trabaho. Tama po, si Miss Ali, tama po yung sinabi ninyo. Marami po sa kanila, ang trabaho po nila ay encoders. At yung pong admin and support services, may kinalaman po sa finances, HR work. Meron din po yung sa maintenance and utility. At meron din pong bahagi ng services na yung pong security services. So, iyan po, nagpapasalamat po kami dun sa mga kumpanya na tumugon po dun sa aming pakiusap o panawagan. Bigyan kami ng listahan ng manggagawa. Nang sa gano'n naman po ay yung aming balakin, yung binabanggit kanina na yung IBISPAT, ano yung konkretong plano ng Department of Labor and Employment. Meron po kami namang mga programa na nakalatag, bukod po dyan sa tupad, livelihood, upskilling, retraining, na bahagi po natin dyan ang TESDA dahil ang TESDA naman po ay attached agency ng Department of Labor and Employment. Kami rin po ang isa pong plano namin. Kung makita po namin yung profile ng mga manggagawa, anong klase ng kanilang trabaho, magkano ang kanilang sweldo, anong kakulangan na pwedeng punan sa training, upskilling, and retraining, magdadaos din po kami ng tinatawag po natin na job fair sa tulong po ng pribadong sektor. At kahapon po, doon po sa Pozona, nandun po yung kinatawan ng IT, Business Association of the Philippines. Nag-usap na po kami on the site. At sinabi ko sa kanya na
kami ay makikipagpulong muli sa kanila dahil lagi po kami nakikipag-usap sa kanila dahil may commitment po sila na lilikha daw po itong sektor na ito, humigit kumulang karagdagang 1 milyong trabaho. Wow. So, ang kanila lamang po pakiusap, kaya naman tinatanaw nila yung pong mga pulisiya ng pamahalaan sa kasuporta para maging ang atin pong pag-i-invest, makahikaya talaga, gabayan din sila, tulungan sila at sana hindi maging pabago-bago mga pulisiya na makakapag-derail po sa plano nila. So isa po yan. At bukod po dyan yung atin pong sektor sa turismo, siyempre apektado rin po tayo ng kalamidad pagka ganyan pong sitwasyon. Tinitignan din po namin ang intervention ng DOLE. So meron na po kaming tinatawag namin na concept paper, nandun po yung objective, nandun din po yung mga form of intervention na gagawin namin. Depende po doon sa kakayahan ng manggagawa na maapektuhan. Ang kanya po rin naman sigurong kagustuhan dahil baka ayaw niya nang magtrabaho ng fix, gusto niyang magnegosyo, gagabayan din po siya ng Department of Labor and Employment. Oo. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.